Exhortation. Yan. Sige pa, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. So, diretso na po tayo para short sa ating exhortation. So, salamat po sa Panginoon sa panibagong pribilehiyo na makapagbahagi po ng kanyang banal na salita. At sa oras pong ito, samahan niyo po ako sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 20, verses 26 to 28. Aklat po ng Mateo, Kabanata 20, talata 26 hanggang 28. Okay, basahin ko po at tingnan po natin sa atin po mga Biblia at pagkatapos po ay tayo po ay mananalangin. Matthew 20 verse 26, "It shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant. And whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa pagkabasa ng inyong pong salita at sa ituturo niyo pong katotohanan sa pamamagitan po ng inyong pong salita. O Diyos, tunay po na ang purpose ng amin pong pakikinig na ito ay hindi lamang para magkaroon lamang kami ng karagdagang impormasyon kung ano po ang inyong pong itinuturo, kundi patuloy kaming mabago ng amin pong mapapakinggang mensahe. Sapagkat ang nais niyo po sa amin ay mabuhay kami na kawangis ng inyong pong minamahal na anak. Kaya sa oras na ito ay may kababaan loob po na tanggapin po namin ang inyong pong salita. At ang inyong pong tagapagsalita ay patuloy po ninyong gamitin lamang na instrumento at sa lahat ng akin po mga pagkukulang, patawarin niyo po ako, Panginoon. At patuloy po na gamitin niyo lamang na tagapagsalita ng inyong pong mensahe. Purihin po kayo sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. So ang ating pong title is The True Greatness in Service. So sa ating mundo, sa isang tao, bilang siya ho ay isang makasalanan, so ang kanya pong hangad lagi ay maging tanyag. Magkaroon siya ng kumbaga ma-recognize siya sa kung ano yung kanyang mga let's say mga endeavors or efforts bilang isang tao. So yan yung kanyang ambisyon. So siya ay mabigyan ng recognition, mabigyan siya ng posisyon na talagang kikilalanin, at yan po yung kadalasan pong nangyayari sa atin dito sa mundong ito. So kahit po nung panahon po ng mga apostol, makikita po natin that meron din pong mga kaganapan na sila po ay nagtatalo-talo rin kung sino ba ang pinakadakila o kung sino ba ang pinakakarapat-dapat na maupo sa kanan o sa kaliwa ng Panginoon. So, yan po ay mababasa po natin sa passage na atin pong binasa kanina na sa katauhan po ni John at ni James, so nakiusap po yung ina sa Panginoon na sila po ang ilagay o ipaupuin doon po sa kanan at sa kaliwa, sa langit. Ngunit, hindi po ito ang kahulugan ng pagiging dakila para sa Panginoon. So kung atin pong itataas ng kaunti, yun pong ating binasa kanina, so sabi po ng ina ni James at ni John, anak po ni Zebedee, so then the mother of the sons of Zebedee, verse 20, came up to him with her sons, and kneeling before him, she asked him for something. And he said to her, "What do you want?" She said to him, "Say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left in your kingdom." Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?" They said to him, "We are able." He said to them, "You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." So, nangyari po dito is yung conversation between the mother of James and John and the Lord Jesus. And napakinggan nung the rest ng mga apostles. Kaya sila ay nagalit.
Kasi ang kanilang point of view din doon is gusto rin nila doon na papaligsahan sila. Yan. Kung sino ba yung karapat dapat doon sa posisyon na yon, doon sa kanan at sa kaliwa ng Panginoon. So, a place na talagang minimithi nila sa kabila ng pagkatawag sa kanila ng Panginoon. But at the end of that passage, makikita po natin na ang sino mang nagnanais na maging dakila ay iba ho o taliwas sa iniisip ng tao. So, hindi dahil may karunungan tayo, hindi dahil may pinag-aralan tayo, hindi dahil malawak na yung experience natin sa buhay bilang isang Kristiyano, masasabi na natin we are worthy of that position. Okay? Hindi na natin pwedeng sabihin na, siguro sa dami ko ng pinagdaanan sa buhay, sa paglilingkod, siguro naman ay ako na yung pwedeng maupo doon sa kanan o sa kaliwa ng Panginoon. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? So, hindi po ito sa Kanya. Ang sabi niya, it's for those for whom it has been prepared by my Father. So, kung sinong ilalagay ng Ama, edi siyang mapapaupo doon. Pero pagdating sa kaligtasan, walang mataas, walang mababa. So, walang hierarchy pagdating sa langit. So, lahat po tayo ay magkakamit ng ganap na kaligtasan. At sama-sama po tayo magpupuri, aawit, at paglilingkuran din natin ang Diyos. Kaya the true greatness in service, ang ating pong objective is to emulate Christ in the aspect of Christian service. So, sa ating paglilingkod bilang Kristiyano, ang ating pong maipakita, ang ating pong tularan, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At hindi kung sino mang tao na naging inspirasyon po natin para maglingkod sa Diyos. Dahil marami din po itong mga lapses or mga flaws. Sabihin man natin si Apostol Pablo, sabihin man natin yung mga magigiting na mga nauna sa atin, na mga lingkod ng Diyos, still, sinasabi po nila na sila'y marami ding kabulukan, marami din silang mga flaws, at ang kanilang tinutularan lamang ay si Kristo. That's why, kung ano man ang kanilang narating sa kanilang paglilingkod, it's all because of the Lord Jesus. So ito'y dahil sa Panginoon. Kaya greatness is not only by who we are. So ang pagiging dakila ay hindi lamang sa kung ano tayo, it is by what we show of who we really are. So ano ba yung ipinakikita natin bilang tayo? So not only na sinasabi natin tayo ay anak o tayo ay lingkod ni Kristo, kundi paano natin pinoportray, paano natin ipinakikita, ini-illustrate ang galaw o katangian ng pagiging alagad ni Kristo. Kaya the measure of greatness in God's kingdom is far opposite. So talagang malayo at baligtad doon sa konsepto ho ng tao. So not because of who he is when it comes to, let's say, kung siya ay tapos o kung siya ay hindi tapos o siya ay marunong magbasa o siya ay marunong mag-Greek, marunong gumamit ng original language. So, hindi po yan yung factor para masabing you are great. Okay? So, para masabing ikaw ay dakila sa kaharian po ng Panginoon. Kaya meron po tayong tatlong mahalagang katotohanan. So, the first point here is greatness in service has to do with humility. So, kailangan sa ating paglilingkod, para maituring kang dakila sa kaharian ng Diyos, yung unang ipinakita ng Panginoong Hesus, siya din may ipapakita natin. At anong unang ipinakita ng Panginoon sa kanyang pagparito sa lupa? Kababaang loob. Amen? So ang kababaang loob ni Kristo, ang maging inspirasyon po natin, hindi ang maging dakila o maging karapat-dapat doon sa pwesto na kagaya po ng pinag-aagawan po ng mga apostol. So ang sabi dyan, it has to do with humility o kababaang loob. So the first subpoint here, sabi dyan, Jesus redefines greatness with emphasis on humility and service over authority and dominance. So, binigyan ng difference o sinalungat ng Panginoon ang kahulugan ng pagiging dakila sa mga nasa relihiyon. Kasi in opposite ito doon sa mga Pariseyo.
Ano po? So, we know that yung mga Pariseo, yung uh, mga religious leaders or religious sector po noong panahon po ng Panginoon. Kaya kung makikita po natin in Matthew chapter 23 verse 5, so ano pong mga Pariseo? Ano pong meron sa kanila? Matthew 23 verse 5, they do all their deeds to be seen by others. So they are people pleasers. Gumagawa sila para sa pleasure ng tao, para sa sasabihin ng tao. For they make their phylacteries broad and their fringes long, and they love the place of honor at feasts and the best seats in the synagogues. So talagang ang gusto nila ay doon sa pinaka magandang pwesto. So para silang VVIP. Ano yung VVIP? Saan natin nakikinig yan? Sa mga concert, pagka bibili ka ng ticket. So kung ayaw mo doon sa pinakadulo, ang gusto mo doon sa pinakauna, yung pinakamalapit doon sa nagpe-perform, VVIP. O, hindi lang basta VIP. Kasi pag sinabing VIP, so nandun ka sa front. Pero pagka VVIP, not only na nasa front ka, meron ka pang privilege na siguro pa-autograph, pa-picture doon sa performer. Okay? So, ganun din sa mga Pariseo. Ang gusto nila doon sa marami silang pribilehiyo. Hindi lang yung makaupo sila sa unahang pwesto or sa front row. At mapapansin sila ng mga tao at babatiin sila ng mga tao. So, they love, sabi dito, ang gusto nila ay sa lugar kung saan sila ay mapaparangalan at makikilala. At ang sabi ng Panginoon, kung itutuloy po natin, verse 6, 23 verse 6 and 7, sabi dito, and greetings in the marketplaces and being called Rabbi by others. So talagang para sa kanila ay they are entitled to be called. So talagang gusto nila na tinatawag silang guro o di kaya kung ano yung gusto nilang pagkatawag sa kanila. So, yan yung opposite ng sinasabi po ng Panginoon para maituring kang dakila sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. So, yung tinatawag nating humility o kababaang loob. Kaya kung walang kababaang loob sa paglilingkod sa Diyos, so we are not worthy to be called as servant. Ano po? So, hindi ho angkop o tamang tawagin tayong servant o lingkod ng Diyos kung mismong tayo ho ay walang kababaang loob sa paglilingkod o sa ating paglilingkod sa ating kapwa. So, kung paano po natin i-share ang mabuting balita, kung wala tayong humility, at para sa atin ay basta lang natin na-share ang mabuting balita, bahala na kung sila ay tumanggap o hindi. So, hindi siya tama. Hindi siya tamang damdamin. But ang sabi diyan, with all humility. So always, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong participation, ang iyong part para sa ebanghelyo. Ano po? And Jesus explains that true greatness comes from serving others. So not to be served. Ang sabi ng Panginoon, the Son of Man, hindi siya naparito to be served, but to serve. So yun po yung sinabi ko sa verse 28 ng ating pong passage. And also in Mark chapter 10 verse 45. Siya'y naparito hindi para paglingkuran kundi upang maglingkod. So yung ginamit po na word po diyan is the word diakonos. So kapag sinabi po nating diakonos, so dyan po nagmula ang salitang deacon. Kaya kung maalala po natin in Acts chapter 6, so pumili sila ng mga tao na magiging server or servants. Para doon sa mga needy. Okay? So yung maalala po natin yung 7, kabilang po doon si Stephen. So deacons, yun po yung pinanggalingan ng salitang yung pinanggalingan po ng salitang deacons. That's why first is greatness in service has to do with humility o kababaang loob. So, kagaya po ng ating memory verse, So, actually, yun po yung ating conclusion. Ang sino mang nagmamataas ay ibababa,
at ang sinumang nagpapakababa ay itataas. Kasi pag sinamahan po natin ng pride ang ating service, walang tagumpay na mangyayari. Hindi ho magtatagumpay ang church. Ano po? Pag sinangkapan mo ng pride, ang iyong paglilingkod sa Diyos, ang gusto mo'y gusto mo, okay? Yung mga taong ayaw mo sa iglesia, pinalalayas mo, hindi magtatagumpay. Ano po? At talagang problema po yan na dapat pong ma-address. Kaya on the contrary, serving the Lord with pride will eventually lead to disunity. Pagkakawatak-watak, kagaya po nung sa 1 Corinthians, ano po? Yung mga carnal na mananampalataya, carnal Christians. So, kay Apollos, kay Pablo, kay Kristo, walang pagkakaisa. May kanya-kanya silang manok. May kanya-kanya silang gustong pakinggan. May kanya-kanya silang gustong kumbaga magpailalim sila. So hindi dun sa kung sino yung dapat nilang pagpailaliman, which is ang Panginoon. At kung sino yung itinalaga niya sa church, kung sino yung magiging pastor or shepherd. Hindi yung kung sino yung gusto lang niyang pagpailaliman niya. Di ba? Kaya it has to do with humility. Humility is a must-have in service. Hindi pwedeng mawala sa atin ang kababaang loob. Kaya, sino pastor ang tutularan ko sa kababaang loob? Philippians chapter 2 verse 5. The Lord Jesus Christ. Kung ang hangad mo'y pagkakaisa sa loob ng iglesia, yan ay inihalimbawa din ng ating Panginoon. Sabi nga, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ano po? Application is sa iglesia para mapanatili ang pagkakaisa, pero ang example pa rin po natin ay ang halimbawa ng Panginoon. Kaya it has to do with humility. Humility, kababaang loob, mga kapatid. Amen? Amen. So that is number 1. And the number 2, greatness in service is defined as servant leadership. So that is number 2. It is defined as servant leadership. So binigyan kahulugan din po ng Panginoon ang leadership. Not only kung ano ba ang kahulugan ng pagiging dakila sa langit. And that is to serve. Ika'y maging lingkod sa mundong ito. Kagaya ng paglilingkod na ipinakita ng Panginoon. Ikalawa, Jesus redefines leadership as servanthood, challenging believers to lead by example. So maging halimbawa ka sa leadership. Not only that, marunong ka lang mag-lead. Magaling ka lang mag-lead. Magaling kang magsalita. Magaling kang mag-administer. Okay? But without the example of Christ, that is not, sabi nga, that is not true greatness. Hindi po ito ang tunay na dakila sa Panginoon. So again, 1 Corinthians 11 verse 1, be imitators of me as I am of Christ. So hindi po sinabi ni Apostle Paul doon na tularan ninyo ako kung ano ako. Ano? Kung ano yung halimbawa ko. Ngunit bilang pagsunod ko rin sa halimbawa ni Kristo. As I follow the example of Christ, be imitators of me. Kaya that is servant leadership, not simply leadership. Ano po? Marami hong nangyayaring ganyang leadership sa ibang mga iglesia. Authoritarian, gusto niya siya ang pakikinggan, kahit taliwas sa Bible, basta yung boses niya ang dapat pakinggan, at kapag hindi ka tumalima dito, expulsion. O di kaya, sisiraan ka. So, hindi po. So, ang sabi dito is, it challenges believers to lead by example. Ano po? That's what we call servant leadership. And Jesus is our ultimate servant leader whom we are called to emulate. So siya ho ang ating ultimatong servant leader. Kaya as I am of Christ, sabi po ni Apostle Paul, 1 Corinthians 11:1. And ano po ang isang example na ipinakita ng Panginoon as the servant leader?
In John chapter 13. Ano po yun? The washing of the apostles' feet. Di ba? Hinugasan ng Panginoon ang mga paa ng kanyang mga alagad. So, not literally, kundi yung principle doon na kailangan ganito din ang inyong gagawin sa mga tao. Pero hindi po ibig sabihin ng Panginoon, maghugas din kayo ng paa. Ng inyong mga ng inyong mga kapwa. But the lesson there is humility pa rin, o yung kababaang loob, or yung pagiging servant. Kaya hindi yung maging leader ka. Yung mindset natin sa ministry, gusto ko mag-lead, gusto ko maging leader. Pero ayaw natin ng matrabaho, ayaw natin ng mabibigat na tasks. Hindi ka pwedeng maging leader kasi ang leader sa Panginoon is servant. Servant leadership. And humility. Kababaang loob. Okay? So we should define leadership as what the Lord defines it. Kung paano binigyan ng meaning ito ng Panginoon, and that is to serve, dapat ganun din ang ating tingin sa pagiging leader. Hindi yung lagi tayong nasa unahan, but willing tayo na magpahuli at sila ang paunahin natin. Okay? So, yun po yun. Hindi yung gusto natin yung nauuna tayo at ayaw natin yung nahuhuli. Kasi pagka nahuhuli, wala na, latak na lang. Halimbawa sa pagkain, ay meron tayong may gusto tayong yung let's say putahe o di kaya part na dapat sabi nga sa atin ay may nakakuha na. 'Di ba? So, yan yung measure ng ating pagiging isang servant ng Panginoon. Kung willing nating ibigay ito sa iba at silang mabusog kahit tayo ay mapag-iwanan. Amen? Mga kapatid, yan po ang paglilingkod sa Diyos. Hindi yung inuunahan natin. Ang ibang tao. Okay? So, number 3, panghuli po, is greatness in service means active selflessness. So, hindi lang po ang ibig sabihin ng service dyan is to be selfless, but active selflessness. Aktibong, pag sinabing selfless? So, hindi ka makasarili. Mas iniisip mo ang ibang tao. Pagpapaubaya. Yan. Mas ipinapaubaya mo sa iba kaysa sa iyo. But inactive, sabi nga active. Hindi lang basta sa isip mo lang at hindi nakikita. So, kaya sabi dito, greatness in service means active selflessness. So, practical acts of service, katulad po ng pagtulong. So, helping those in need and putting others first are great for the Lord. So, una ang iba bago ang ating sarili. Okay? So, mas inuuna ba natin ang iba kaysa sa ating sarili? Yan ang tanong. Kung tayo ba ay tunay na lingkod ng Diyos? Kasi pagka sinabi nating, abay, oo, pastor, parang ang agad dun is yung kababaang loob natin. Diba? Kasi aminado naman tayo na may mga pagkakataon na mas inuuna natin ang sarili natin. Pero ang principle po, sabi po dito is selfless. Okay? Or to be selfless. So, Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. So, count others more significant. Mas mahalaga sa iyo ang iba kaysa sa iyo sarili. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. So have the mind of Christ. And the mind of Christ speaks others first. That is John 3:16. Right? That is John 3:16. And 1 John chapter 3 verse 16. Di ba? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa iba.
ibinigay niya at hindi niya ipinagdamot ang kanyang sarili para sa iba. Yan ang ating example sa paglilingkod. Kahit hindi tayo sigurado kung meron mang babalik sa atin, kung ibigay natin to para sa iba. Pakatandaan po natin, malaki ho ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At yung kayamanan ho na taglay ng Panginoon ay higit pa sa abot ng ating kaisipan. So wag nating maliitin kung ano man yung kakaunting ginagawa natin sa ministry. Dahil sa langit, yan po ay malaki. Ano pong sabi sa Lucas? Sa isang kaluluwang nagsisisi at tumatanggap sa Panginoon. Ilan ang mga anghel na nagdiriwang sa langit? Thousands and thousands. Di ba? Thousands and thousands sa isang kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Kaya huwag nating tingnan na maliit ang isang, let's say, isang kaluluwa na dumalo sa Bible study. Huwag nating tingnan sa bilang. Ang gusto lang natin yung maramihan. Kahit o yan ay isang one-on-one. At kung tunay siyang tumanggap sa Panginoon, imaginein ho natin ang nangyayari sa langit. Di po ba? Yan yung proportion. Kung paano ho tingnan ng Diyos ang ginagawa natin sa mundo, basta't gawin natin siya ng tama. At gagawin natin siya para sa Panginoon. Okay? So, helping those in need and putting others first. At sinabi naman po ni James chapter 1 verse 27, sabi doon, to visit the orphans and the widows in their trouble or sa kanilang pangangailangan, di ba? Is the pure and undefiled religion. Ito ang dalisay at walang kapintasang pagsamba o seremonya. In contrast doon sa seremonya ng mga nasa relihiyon, na sabi doon ay ang kanilang bibig ay hindi sa Diyos. Sinasabi lang nila pero hindi sila yon. Kaya through our actions, through our active, sabi nga, selflessness, ito'y isang bagay na magiging dakila sa Diyos. And serving others should be sacrificial. So ang paglilingkod ay sacrificial. Ano po? Kahit sabihin man natin apparently hindi siya beneficial, but yes, it is beneficial and as well as sacrificial. It is giving and not taking advantage of others. Hindi tayo naglilingkod na meron tayong minamata, ano ho? Na meron tayong hidden agenda doon sa tao. Hindi ho yan ang katangian ng lingkod ng Panginoong Hesus. Kaya mo siya sinishare ng Bible study kasi, or sinishare ng gospel kasi professional. Kaya mo siya sinishare ng gospel kasi mayaman. O kaya sinishare mo siya ng gospel kasi marami siyang connections sa mga taong malalap o sa mga taong may impluwensya o makapangyarihan. So that is a wrong perspective. Ano po? Maling pag-iisip ng isang lingkod ng Diyos. Ang wastong pag-iisip ng isang lingkod ng Diyos is, kaya mo siya sinishare ng gospel is because siya ay makasalanan. Siya man ay matalino, siya man ay mayaman, siya man ay maraming koneksyon sa mata ng Diyos. Siya ay isang makasalanan. That's why, sabi dito, it's giving and not taking advantage. Ako, ito, pagka naging member ko ito, lalaki ang aming income sa church. Lalaki ang namin, collection. Kaya sisipagin, na mag-share ng Word of God. Hindi. Kasi ang Panginoon po magpapala. Hindi ang kayamanan ng tao ang magpupuno sa kaban ng iglesia ng Panginoon. Ang Diyos ang nagpupuno sa Kanya. Sa Kanyang iglesia. Kaya, it is active selflessness. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya, the true greatness in service, so makikita po natin sa 3 puntos na yan. Una is, it has to do with humility, kababaang loob. Kagaya na sinabi ng Panginoon, ang hindi
ang hindi mo na unahin, sabi nga ang ibang tao, so hindi yan kababaang loob. Sa halip, ikaw ang willing na maging huli. Ano po? Para sa iba. So that is humility. Next, it is defined as servant leadership. Pamumuno. Ano ho? Sa pamamagitan ng paglilingkod. You're willing to serve even dun sa mga taong, sabihin man nating, poorest of the poor. You have the heart of Christ. Meron kang puso ng Panginoong Jesus na abutin sila. Kahit depressed yung lugar kung saan ka mag-share ng gospel. Kung saan ma-intimidate, kung saan tayo ma-intimidate na, mabuti pa yung ibang mga misyonary, doon pa sa mga magagarang, di ba? Hindi po yan ang damdamin ng isang lingkod ng Diyos. Kung saan tayo dalhin ng Panginoon, kung sino man mga taong yan, diyan ka dalhin ng Panginoon. At diyan mo ipakita ang paglilingkod na ipinakita ng Panginoon sa atin. And last, it is active selflessness. Pagiging hindi makasarili sa aktibong pamamaraan. So, through our good works, ano po? So, kung may mga programa ho tayong bubuuin sa church na ito, para sa ibang tao, yung holistic na pamamaraan ng pagbabahagi ng mabuting balita, so doon natin ipakita. At makiisa po tayo. Kasi ang ministry hindi lang yan doon sa ating pananalita or sharing. Lahat ng trabaho ay ministry. Lahat ng ating gagawin ay ministry. Kahit ho ang pagwawalis ay ministry. Kahit ho ang pagpapaligo, halimbawa sa mga bata, ay ministry din. Kung nakikita natin kailangan. Di ba? Tandaan po natin yan. Yan po ang malaki sa langit. Malaki ho sa paningin ng Panginoon. Hindi yung massive. Kung ano man sa paningin natin ang nagagawa natin sa gawain ng Panginoon. Pero mali naman ang motibo natin. Mali naman ang attitude natin. Kaya the true greatness in service, ito pong ating puntos na ito. So, to end this exhortation, so yung aking pong memory verse po kanina in Matthew chapter 23 verse 12, ano po sabi dyan? Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Mabuhay tayo sa kababaang loob na ipinakita ng Panginoong Hesus sa atin. Sikapin natin sa tulong at biyaya ng Panginoon ang ating buhay sa mundong ito, sa paglilingkod natin, manatili tayong mababa at huwag tayong maging mapagmataas. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin na ang kadakilaan sa paglilingkod ay hindi sa sukat ng tao sa mundong ito, kundi sa halimbawang ipinakita ng aming Panginoong Hesus. At maging mababa kami at handang abutin ang mga tao na wala pa sa iyo, bukal sa aming kalooban at aktibong ibigay namin ang aming sarili para sa kanila upang mabigyan ka namin ng kaluguran sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.